mangaral dito. Ito po ay nakikiusap na pagbigyan niyo ako ng mga additional na 20 minutes. Siguro po ay hindi naman magiging kalabisaan ng mahaba-haba ang aking pangangaral kasi kahuli-hulihan ko na po ito. Nais ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga nagdala ng pagkain sa bahay namin, iba't ibang pagkain na nahirapan ko pagkain sa dami. Salamat po sa inyong mga pagkapahayag ng pag-ibig sa aming mag-asawa. Amin pong babaunin ang lahat po ng pag-ibig ninyo at alaala ninyo sa amin. Kami po ay babalik sa mga bandang unang quarter ng 2013 upang akin pong makita ang developments ng ating binubuo na dinedevelop na family camp sa Tangle, Mexico. Ito po ay akin ang i-announce sa inyo, kayo po ay bumubuo ng isang camp. Natawagin po ito ng CMI Mount Zion Family Camp. Ito po ay maglululan ng 5 hanggang 6 na raan ng mga delegado sa mga iba't ibang mga samahan. Hindi po lamang mga young people, kundi mga deacons, mga church workers ng lahat ng iglesia natin dito sa Pampanga ay once a year ay magkakasama-sama. Ini-announce ko noong nakaraang linggo, tila yata, if I remember right, na kailangan ko po ng 20 milyon. Nagkamali po. Kailangan ko wala ng 5 po. 50 million. Sabi ko na po sa inyo na hindi po ako nag-aalala kung saan manggagaling at kung darating ba ang ganyang halaga. Ito po ang pinakamalaking proyekto na gagawin ng CMI. At ito pong proyekto ito ng camp ay nakikinabangan ng lahat ng ating mga kasamang Kristiyano, hindi po lamang mga affiliated churches ng CMI, kundi lahat po ng mga Christian churches, anumang denominasyon, anumang samahan, ay nakikinabang dito sa kanilang mga taong-taong mga convention at mga spiritual retreats na magaganap po dito sa ating family camp na ito. Ako po'y sumasampalataya na ang lahat po ng ating mga pangailangan ay darating. At kung kayo po'y sumasampalataya na kasama ko, pwede po ba magsabi kayo ng amen? Yeah. Yung lakas na yun ay 10 million. Kailangan ko po ng 50 million. Lahat po na naniniwala na hindi darating, nagsabi ko ng amen. Yeah. That's 50 million. Salamat sa Panginoon. Ako po'y naniniwala ang darating yan. Kasi po nanaginip po ako ng isang gabi. For the first time in my life, nanaginip po ako ng ganito. Umuulan po ng milyon. Umuulan. Hindi po ito papatak-patak ng umuulan. At yan po'y darating. Sa pagkahuli ng mensahe ito, hahamunin ko kayo. Paano kayo makakaranas ng isang pagkapalang wala kayo paglalagyan. Ang Diyos po natin ay walang limitasyon. Lahat ng bagay ay magagawa niya. Nasa atin lamang yung hakbang na mananampalataya, nasa Diyos ang pagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Ang ikalima at huling bahagi ng serya, Looking Back into the Future. Ang pagtanaw pabalik sa mga bagay o events na malapit nang mangyari. Natapos na tayo sa pag-aaral ng pinakamahalagang event na hinihintay ng lahat ng mananampalataya sa buong mundo. At ang event na ito ay ang rapture. Ang pag-aalis ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa lupa at pagsalubong niya sa kanila doon sa himpapawid. Nang sa ganon, magbuhat sa araw na yun, tayo na mga mananampalataya at ang Panginoong Hesus ay
hindi na muli magkakahiwalay. Atin din pong napag-aralan na ang mga mangyayari sa mga maiiwanan na sila sa unang 3 at kalahating taon ng 7 taong tribulasyon ay magdadanas ng masidhing kahirapan. Subalit mayroong pag-asa pang maligtas. At yan po'y atin ang napag-aralan na huwag silang sumamba sa Antikristo, huwag silang tumanggap ng tatak ng Antikristo sa kanilang kamay o sa noo, at huwag silang titigil sa kanilang pananampalataya. Magpatuloy sila bagamat sila'y naiwan. At ang magiging resulta nito, sila ay pahihirapan at papatayin. Kayo po na mga kasama kong narito, inuulit ko sa inyo, walang dahilan na kayo ay magdaan sa ganyang kahirapan, sapagkat pwede namang hindi. Ang sino man ang manampalataya sa Kanya ang pangako ng Diyos ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napag-aralan na rin po natin ang pagharap ng lahat ng mananampalataya sa hukuman ni Kristo, kung paano tayo lahat ay magbibigay sulit sa lahat ng ating ginawa nang tayo nabubuhay pa dito sa lupa. Atin na rin po napag-aralan ang pagkakasal sa mga mananampalataya na siyang kasintahan ng Kordero. Ito po nakasulat sa Revelation chapter 19, talatang 7 hanggang 9. Revelation 19, 7, 8, and 9 na ganito ang sinasabi. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Na sa kasalang ito, ayon po sa ating napag-aralan ng isang linggo, ay kailangan lahat ng dadalo ay nakadamit pang kasal. At ang damit pang kasal ay nagsasaad ng kabanalan. Ano pat walang nararapture, hiwalay sa kabanalan. Walang makakaharap sa hukuman ni Kristo, hiwalay sa kabanalan. Walang ikakasal ang magiging kaisa ni Kristo nang hiwalay sa kabanalan. Kailangan sa buhay ng Kristiyano ang kabanalan. For without holiness, no man can see God. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Itong dahilan kung bakit tayo patuloy na sumasamba, patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat sa paggawa niya, tayo ay patuloy na nililinis. Tayo patuloy na napapaging banal at napapaging karapat-dapat makasama ng ating Panginoon ng walang hanggan. Let's give the Lord a big hand for that. Pagkatapos ng kasal ng Kordero, ay gagawin, katulad ng lahat ng kasal, gagawin ang isang dakilang piging. At anong laking kalungkutan kung hindi kayo makadalo rito? Pagka po sinasabing piging, at yan po'y nakalagay sa Bible, isa sa mga kasaysayan ay sinasabi na ang mga hindi makakasama nito ay hindi makakatikim ng mga pagkain sa dakilang piging. Merong kakainin at yan tayo famous na mga Pilipino sa mga pagkain. At gusto ko malaman nyo, ang kainan doon sa piging na yun ay eat all you can. Nakakain natin ang lahat ng ating gusto kainin. At anong ganda po ng kainan ito? Kasama natin sila Abraham, kasama natin sila Noe, sila Elijah, at lalo na kasama natin si Jesus. Doon sa mga mahabang na mesa. Tayo kagalat na tayo ay nakaisa o nakasal kay Kristo na ating Panginoon. Yan po sa Revelation 19, yan pa rin sa nakabukas na mga Bible ninyo. Magbuhat po sa ika-11 talata, Revelation 19 beginning from verse 11. Matatapos po natin ngayon ang buong Revelation hanggang sa huling chapter. Pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at
nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, pagkat matuwid siyang bumatol at makitigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata, at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya tanging nakakabatid ng kahulugan niyo. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting-puting lino at nakasakay rin sa mga kabayo. Kung yun pong napansin yung ating binasa bago ito, yung pong dumalo ng kasalan ay sinuotan ng damit ng puti, you remember? Tayo po ay kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik. At tayo man, kumbaga siya nakasakay sa kabayong puti, tayo man ay sasakay din sa kabayong puti, at ang purpose ay makiligma, to war. Kasi po sa panahon ito, yan pong Ezekiel Kapitulo 38 at Ezekiel Kapitulo 39 ay matutupad. Lulusog po ang Russia, kasama po ang Libya, Ethiopia, Iran, Iraq at mga bansa pang iba, lalo na ang China. Lulusubin nila ang bansang Israel. Pero ang Panginoon ay mananaw, kasama tayong lahat, at tayo ang nakikidigma sa panahon po ng buong bansa. At kapag po tayo ay nakipagdigma kasama si Jesus, sigurado ang ating pananaw. Amen. Lahat ng ating mga makakasama doon ay bibigyan ng kapangyarihang makipagdigma. Alam po nyo, ang didigmain natin ay hindi lamang po yung mga hukbo ng mga bansa. Didigmain natin si Satan. Sa loob ng mahabang panahon, ang diablo ang nagpapahirap sa atin. At datang, yuyurakan natin siya ng ating mga anak. Tayo ang nakalimutan sa tawag ng diablo. Hindi na siya magpapahirap sa atin, siya na ang pahihirapan natin. Let's give the Lord a big hand. Yan pong binabalik ito, ang pinaka-literal na pagbabalik ni Jesus for the second time on earth. Yung pong unang bahagi ng second coming, hindi siya bababa dito sa lupa. Doon siya sa itaas. Doon tayo sasalubong sa Kanya. At this time, siya po ay bababa sa lupa at tutungtong sa lupain ng Mount Olives, kung saan siya umakyat, doon din siya bababa. Kayo po na mga naglakbay kasama namin sa Israel noong isang taon yata, at mga nagbabalak ng sumama sa biyahe sa Israel sa Nobyembre, doon po kayo pupunta sa Mount Olives at kayo po ay tatayo kung saan bababa si Jesus. Now, kung sakasakali po hindi kayo makakasama sa biyahe sa Israel sa November, huwag po kayo malungkot. Meron po tayong biyahe na walang bayad. Walang visa, walang passport, at walang pamasahe. Kasi po, tayo lahat ay kasama na Jesus na tutungtong sa Mount Olives. Ilan po nakahanda para po? Ano po nyo ang mga sinasabi ko? Parang sabi nga sa English, mind-boggling. Parang hindi makayang tanggapin ng isang natural na kaisipan. Parang imposible. Pero meron po mga dumarating pa na mga bagay pang parang napakahirap na isipin. Well, doon po sa mga maiiwan, 6 na bagay ang inyong mamimiss. Una, ang pagsalubong sa Panginoon sa panahon ng rapture. Ikalawa, ang pagharap sa Panginoon sa paghukom at pagtanggap ng mga gantimpala. Ikatlo, ang pagkakasal ng kordero at ng lahat ng mananampalataya. Ang ika-4, ang pagsasalo-salo sa dakilang piging. Ang ika-5, ang pagsama kay Kristo sa kanyang pakikipagdigma. At ang ika-6, ang pagsama kay Kristo sa kanyang ikalang pagbabalik. At ang ika-6, ang pakikipagdigma kasama ang Panginoon sa tinatawag na Battle of Armageddon. Yan po ang mamimiss ng lahat ng maiiwan. Dahil nga ba gugustuhin mong maiwan? Pwede namang hindi. Lahat po ng walang balak na iwan ay magtaas ng kamay. Ulitin ko kasi kung bakit nakita hindi na magtaas ng kamay. Lahat po ng walang
balak maiwan at mananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay mataas po ng kamay. Thank you. Ang kaibigan, kadi po iaalis na sa Martes at kung di po tayo magkita-kita muli sa mundong ito, I want to meet you up there. Hindi ko alam ang mga pangalan ninyo, pero meron po kung isang palatandaan habang kayo nakatayo nito, kung saan kayo naroon sa linggo, more or less, naroon din kayo ngayon. Am I right? More or less. Kaya kayo po, tinatandaan ko kung saan kayo nakaupo. Yung kung inyong mga mukha o ang mukha ay hindi ko gahanong natatandaan. Pero ako po yung maasa na tayong lahat ay magkakasama-sama, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa kabilang buhay na walang hanggan. Now, pagkatapos po ng digmaan, at ito po ang masyadong napakahirap unawain. Pero pagdating po natin sa langit, pwede po ba, kung makita po ninyo ako, pwede po bang sabihin niyo sa akin, tama ka pala, Pastor, totoo pala. Mag-usap-usap po tayo. Kasi po, habang hindi ating binabasa, parang napakahirap unawain. Pagkatapos po ng digmaan, ay maghahari ang Panginoong Jesus sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Yan po ay nakalagay sa Revelation chapter 5. Ito pong ating babasahin sa Revelation chapter 5. Ay magsasaad na yung mga naligtas sa panahon ng tribulasyon. Nito lang ang panahon ito sila makakasama ng mga unang narapyo. Doon lamang sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Basahin po natin Revelation 5, 6 to 10. Pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napapaligiran ng 4 na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito ay may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanglibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasuotang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatirang pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alba ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyan. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kunin, na kumuha sa kasulatang nakalulong at sumira ng mga tatak niyo sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang 1,000 maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos. Please take note. Check this quote. You have made them kings and priests. Lahat po ng mga na-rapture at lahat ng mga pinatay sa panahon ng tribulasyon, sinasabi sila ay ginawang mga hari. Bakit? Kasi po sa paghahari ng Panginoon sa lupang ito, sa loob ng 1,000 taon, kasama tayong maghahari. Okay, hindi po bala hindi kayo pumalakpak. Kasi po napakahirap talagang intindihin. Na tayo po ay i-assign ng Diyos sa pamumuno ng iba't ibang bayan, pamumuno ng iba't ibang syudad, at siguro pamumuno ng iba't ibang bansa. Kung ikaw sa buhay mo sa mundo ito ay hindi ka na-elect na barangay captain,
o barangay tanong. Pagdating ng Panginoon, kasama tayo sa paghahari niya, kayo, lahat kayo ay iyasan niya sa bawat bayan ng mga mayor, mga gobernador, mga presidente, at mga pinuno ng mga bansa. Wow! Napakahirap intindihin. Ito siguro mga palakpak ay nakaabot sa kanilang kaisipan kung ano talaga ito. Ganyan po kasarap ang maging tunay na Kristiyano. Walang anumang pagkalugi. Lahat ng pakinabang ay nasa atin. Hanggang doon sa taas. Lahat ng ating pinagpaguran dito sa lupa, yung ating pinagtapatan ng ating pananampalataya, balang araw po, mag-aanin tayo ng isang masagalang pag-aanin na napakahirap uluwain. But we will reign with Christ. Magkahari tayo na kasama ng Kristo. At para kayo po ay lalong mahirapan sa pag-iisip. Alam po ba nyo, kapag tayo ay na-rapture na, ang ating pong katawan na ito ay kamukha ng katawan ni Jesus. Hindi po tayo sakop ng anumang limitasyon, ng gravity ito naman. Sa paghahari po ni Kristo dito sa lupa, at kasamang paghahari natin, tayo po ay mamamasyal sa mga planeta. Kayo po ay pagbalakpak dahil sa naintindihan nyo. Bakit ginawa ng Diyos ang mga planeta? Bakit napakagaganda na mga dako doon sa napakatawa sa itaas para ma-appreciate ng mga anak ng Diyos? Tayo po ay wala ng limitasyon. Kung gusto natin magpunta sa Jupiter, we go to Jupiter. Gusto natin magpunta kay Venus, we go to Venus. Hindi po naman. Pag tayo ay naroon na, lapitan po nyo. Sabihin po nyo ang alin sa dalawa. Pastor Jess, hindi po totoo ang mga sinabi ko. Yun ang isa. Pangalawa, totoo nga po pala. Kapapasyal ko po lamang sa Jupiter. Napakaganda po pala ng Jupiter. Sa ngayon, litrato lang. Litrato lang. Doon lang sa television nakikita. Pero pagdating ng huling panahon, kayo at ako at lahat ng mananampalataya sa buong mundo ay makaka-realize, totoo pala ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. Hindi pala sinungaling ang Diyos. Lahat pala ng mga sinabi ay totoo. Hallelujah! Kung itong itatago sa puso ninyo ang mga mensahe ito, hindi po nyo gugustuhin maiwanan. Hindi nyo gugustuhin magkasala ulit o magbalik ulit sa inyong mga dating buhay. Yan po sinasabi ko sapagkat po ang tendensiya ng ilang Kristiyano ay magbalik doon sa dati nilang buhay. Marami pong ganyan, marami po akong kakilalang ganyan. Sila'y naging maiinit na Kristiyano, naglingkod sa Panginoon, pero sa bandang huli ng kanilang buhay, tumalikod sa Panginoon. At ewan ko po kung saan sila naroon. Ang alam ko po, kapag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, sigurado itong kaligtasan mo. Pero pag tumalikod ka, malaking question mark. Mga kaibigan ko ang magulang, walang dahilan na tayo ay hindi maligtas. Can you say amen to that? Lahat po ng mga mensahe ito na ikinapahayag sa inyo. Parang araw aalalahan ito. Alin sa dalawa, maganda kayo o malungkot kayo. Sapagkat kayo naiwanan at kayo nagtanas sa panahon ng tribulasyon na mahigpit na kahirapan. Wala pong sino man na narito dyan sa baba o dito sa taas naggugusto ng maiwanan. Ipinapangarap ko po sa inyo ang mga salitang ito. Nang sa ganun po, sa ating paghiwa-hiwalay, tayo lahat, ako at kayo, ay magpupunyagi na makakabuhay ng isang buhay na may kapatanan. And we say amen. Gusto ko pong basahin uli ang ilan sa mga tao na hindi makakasama sa mga darating na event na ito. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia.
Yan po sa 1 Corinto. Kabanata 7. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, magpasimula ko sa talatang 29. Malapit na ang takdang panahon. Kaya mula ngayon, ang mag-asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Titigil po ako sa talit. Ano ba ang ibig sabihin ng ating binasang yan? Ang mag-asawa mamuhay ng parang walang asawa. Ang ibig sabihin po, huwag kang didepende sa iyong pagiging Kristiyano sa buhay ng asawa. Dapat meron kang sariling buhay espiritual. Ang sa ganoon, kung tamalikod yung asawa, yung isang asawa ay matibay pa rin sa kanyang pananampalataya. Kasi po kung minsan, meron po nag-away kasi mag-asawa one time. Ang sabi ng isang asawa, kung gusto mo magpunta sa impyerno, magkasama na lang tayo. Hindi. Kung gusto niya magpunta sa impyerno, siya na lang. Nakinig ko niyo po, siya na lang. Ikaw, iligtas mo ang sarili mo. Hindi mo pananagutan ng asawa mo sa langit. Ikaw ang mananagot sa iyong personal at sariling buhay. Salamat po sa Diyos sa mga mag-aasawang parehong Kristiyano. But unfortunately, merong mag-asawa na yun lang isa ang Kristiyano, yung isa hindi. Now, if I may ask, ilan po sa inyo ang mag-asawang parehong Kristiyano? Thank you. Yung po mag-asawang isa lang ang Kristiyano, huwag na po kayo magtaas na kamay. Pero sinasabi ko sa inyo, kung kayo narito ngayong umaga, magpakatibay ka. Magpakatibay ka sa iyong pananampalataya. Isa sa mga dumadalo rito, ang nagsabi sa akin, Pastor Jess, sabi ko ng asawa ko, pag ako'y nag-akit ulit, papatayin ka. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Sabi ko, ewan ko. Ako, umuwi ka sa bahay mo, sabihin mo yun lang ang puso. Umuwi nga po siya, sinabi niya, hey, mister, kung papatayin mo ko, praise God. Nakakapunta na ako sa buhay na wala nga. Sabi na nung lalaki, pahanga-hanga naman ng simbahan na puntahan mo. Isama mo nga ako dyan. Sinama niya, nag-born-again siya. Huwag ka susuko sa asawang pinagtatanggap ng patayin o saktan. Dalhin mo siya sa Panginoon, isama mo siya rito. In fact, na po siya rito, nakalagay, pilitin ninyo silang sumama. Kasi balang araw, magpapasalamat sila sa iyo sa pagpipilit nyo sa kanila. Na dahil sa pagpipilit, nakarating din sila sa buhay na walang hanggan. Itinadalangin po natin na lahat ng asawa, na yung asawa niya hindi pa Kristiyano, ay maging Kristiyano as soon as possible. Sinasabi ko, as soon as possible, kasi po yung rapture ay pwede mangyari mamayang ating gabi. And so, mga kaibigan, kung kayo po ay may asawa, ang payo po ni San Pablo, mamuhay kayo ng walang asawa. Sa ganun po ay magkaroon kayo ng inyong sariling paninindigan bilang isang Kristiyano. Kuminsan po may mga bagay sa Biblia na parang napakahirap basahin at mahirap din sabihin. Pero po, meron pong isang bagay na tinityak ng Biblia na hindi makakasama sa bagay. Yung mga nagsasabing Kristiyano, you remember? Nagsasabing Kristiyano pero nakikiapi. Nagsasabing Kristiyano pero nangangalunya. Nagsasabing Kristiyano pero sakit. Nagsasabing Kristiyano pero ang kanyang hanap buhay ay puro pandaraya. Mga kaibigan, ang mga tao ngayon na hindi maliligtas. Kasama na ng mga
ating bansa, yung pagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Sa iglesia ito, hindi natin kailanman ikakasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ano man ang nangyari, we will stand doon po sa aral ng Biblia na ito po ay mga abominable, kasuklang-suklang sa harap ng Diyos. Mga kaibigan, mahal po ng Diyos ang lahat ng mga gay. Mahal sila ng Diyos. Ang hindi mahal ng Diyos, yung ginagawa ko ng gay. Kung ano po yung gay, ang ibig sabihin, masaya. Ngayon po, iba na ibig sabihin ng gay. Mahal po ng Diyos yung mga matawag siyang nila. Lesbian, babae sa babae. Ang hindi po lang mahal ng Diyos yung ginagawa nila. Kung ang mga ito ay tatanggap at kikilala kay Kristo, katulad natin, sila man ay gagawing banal at gagawing karapat-dapat sa Panginoon. Give the Lord a big hand for that. Sa loob ng 1,000 taon, ang kapayapaan ay maghahari sa buong mundo. Wala nang nakikipagdigma. Wala nang mga awayan sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong sa Kristo. Naroon ang kabanalan, naroon ang katahimikan, at naroon ang walang limitasyong kasagaran. Meron pong ilang bahagi ng Biblia na nais kong basahin natin. Sa aklat po ni Propeta Micas. Bibigyan po kayo ng mga isang oras para hanapin yan. Sa Lumang Tipan, in the book of the prophet Micah, sa Kabanata 4, lahat po nang nakatagpo na yung sabi na amen. Okay, kung hindi po ay ilalagay po yan sa ating screen. Ganito pong sinasabi. Ito po ang buhay sa mundo ito sa loob ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Sa katapusan ng panahon, ang mundo dahil natatayuan ng tahanan ni Yahweh, which is Jerusalem, ay mamumukod sa itaas sa lahat ng mundo. At higit na dadakilain kaysa lahat ng burol. Dudulog sa kanya ang lahat ng bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni ako, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang hahatol sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kung magkagayon, gagawin nilang sudsod ang kanilang mga taba at karit ang kanilang mga sibat. Mawawala na ang mga digmaan at wala nang maghahanda para sa nakikilala. Sa halip, bawat tao ay mamumuhay sa dilim ng kanyang tanim na ubas at punong igos. Wala na silang katatakutan sapagkat ito ang pangako ni Yahweh. Tuloy po natin. Sinabi pa ni Yahweh sa araw na iyon, titipunin ko ang mga pilay at mga itinapon, silang aking pinarusan. Silang nalabi na aking bayan ay gagawin kong isang malakas na bansa at ako, si Yahweh, ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Sion ngayon at magpakailanman. At tungkol naman sa iyo, burol ng Sion, sa iyo, torong bantayan ng mga tawan, manunumbalik ang dati mong kaharian, ang kaharian ng Jerusalem. Bakit ka sumisigaw ng napakalakas ngayon? Nahan ang iyong haring namumuna sa iyo, namatay na ba ang tagapayo mo? Ano pat nagdaramdam
mamimilipit kayong lumangin sa matinding sakit ang taga-Jerusalem sapagkat aalis kayo sa lungsod at doon maninirahan sa katukiran. Itatapon kayo sa Babylonia, ngunit kukunin ulit doon, ililigtas kayo ni Yahweh sa kamay ng inyong mga kaaway. Sundan mo po ninyo ako. In 11, maraming bansa ang mag-aabang sa iyo, wika niya. Wasakin natin ang Sion. Pagkatapos ay panonoodin natin ang kahiyahiyan ng lagay. Ngunit hindi niya alam ang iniisip ni Yahweh. Hindi nila natatalastas ang kanyang panukala. Sila'y kanyang lamang tinitipon gaya ng ginapas ng trigo upang dalhin sa gigikan. Ang ibig sabihin po, sa buong panahon ng 1,000 taon, maghahari ang kapayapaan sa buong daigdig at tayo ay kasamang maghahari ng ating Panginoon. Gusto ko pong basahin pa ang ilang mga bahagi ng aklat na ito. Kasi po, sinasabi pa niya sa Mikas kung paanong sa panahon ng paghahari ng Panginoon, makikipaglaro ang isang sanggol sa isang leon. Kakain ang baka at leon na magkasama ng damo. Mawawala ng kabangisan ang lahat ng mabangis na hayop. Ano pat lahat po ay patungkol sa kapayapaan at magagandang buhay ng lahat ng mga na-rapture at mga nakasama sa Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Atin pong tatapusin ang aklat na ito, ang aklat po ng Revelations, at tayo po'y dadako ngayon sa dalawang huling kabanata, chapter 20 at chapter 21 at 22. Sundan po niyo ako sa chapter 20. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Yun po ang bottomless pit. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas. At hinapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ang dahilan po kung bakit mapayapa sa loob ng 1,000 taon ay sapagkat wala na po doon yung manunukso. Wala na po doon ang Diablo. Wala nang nagkakasala. Walang namamatay. Lahat po ay tuloy-tuloy na nabubuhay. At ihahagis ito sa loob ng banging walang hangganan. Sa kasinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga nasa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palawayain siya sa loob ng maikling panahon. Ito po ay mahirap na gawain. Pagkatapos po ng 1,000 years, na ang Diablo nakabilang doon sa bottomless pit, nakakawalan ulit siya. Ang tanong ay bakit? Sapagkat po sa loob ng 1,000 taon, marami pang lahi ang sunod. Marami pang lahi. At sila ipinanganak sa panahon ng kapayapaan. Ipinanganak sa panahon na si Jesus ang namumuno. Pero po, nakakawalan uli ang Diablo upang bigyan ng pagkakataon yung mga bagong lahi na magpasya kung sila'y para kay Kristo o hindi. Unfortunately, sa ilalim ng 1,000 taon na sila'y nakapamuhay ng mapayapa at masagana, meron pa rin mapapadaya o dadayain pa rin ng Diablo. Ang ibig sabihin po mga kaibigan, lahat ng pupunta sa buhay na walang hanggan ay gagawa ng isang personal na kapasyahan. Hindi tayo maniligtas dahil sa yun ang gusto ng ating magulang. Ang kaligtasan natin ay hindi pakyawan. Ang ating kaligtasan ay metong-metong. Bawat isa ay magpapasya kung tatanggapin niya ang Panginoon o hindi. Ito pong dahilan kung bakit madalas kami nananawagan dito ng mga taong gustong tumanggap kay Kristo. Kasi po, dapat isa-isa ay meron nagawang kapasyahan. Hindi po mamimilit ng Panginoon na tanggapin siya. Siya po ay magbibigay ng lahat ng pagkakataon na lahat ng tao ay magkaroon ng
na siya ay matanggap o tanggahin o tanggihan. Mga kaibigan ko at mga magulang, sa lahat po ng panahon na atin ang pinag-aalala, alam ko po na naging malinaw ito sa atin. At kayong lahat, isa-isa, ay meron ng personal na kapasyahan na gawa na sa pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Panginoon at bilang ating tagapagligtas. Para po lang sa akin, na makita ko, ilan po sa inyo ang nakagawa na ng ganyang personal na kapasyahan. Tinanggap ninyo si Jesus as your personal Lord and Savior. Kailangan po na tayo ay merong mga gagawin ng mga desisyon. Sapagkat po ang Panginoon, if you remember, narito ako ang sabi niya sa labas ng pintuan at kumakatok. I stand at the door and I knock. Kung sino man ang magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at hahapon kasama niya. Kung inyo po makikita yung larawan nung si Jesus ay kumakatok sa pinto, yung pumbukasan ay wala sa labas. Yung pumbukasan ay nasa loob. Patuloy siyang kumakatok. At kung madinig mo at gustuhin mo, ikaw ang magbubukas from the inside. At pag binuksan mo, papasok siya at hindi na siya hihiwalay sa iyo. Kaya mga magulang ko, yung pagkatok ng Panginoon na hindi lang minsan, siya po'y patuloy na kumakatok. Patuloy na kumakatok. Pero po ako mga nadinig ng mga kapatid natin narito, na sa unang pagkakataon po na nadinig nila ang magandang balita ng kaligtasan, tinanggihan po nila ito. Umuwi sila at ayaw na sanang magbalik. Pero sabi po ng isang kapatid, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Pagkapuling ko, meron sana akong pupuntahan mas mabuti pang lugar. Kung bakit po, dito pa rin ako napupunta. Alam po niyo kung anong nangyayari? Yung Holy Spirit po, ang siya nagdadala sa akin. Yung kung pangalawang beses, ayoko ko rin. Talagang sinabi ko na po, ayoko na. Pero kung ako'y nasa bahay na, nung magsasabado na, para kung merong kumakatok sa akin dibdib, pagbalik ka ulit. At sa kanyang ikatlong pagkabalik, tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Ang Panginoon po hindi tumitigil ang pagkatok. Tuloy-tuloy po siya. Tuloy-tuloy po siya. At kung madinig ng kanyang kinakatokan ng kanyang boses, papasok siya. At ang pangako niya, hindi siya hihiwalay sa kanila kailanman. Mga magulang ko at mga minamahal, yung chapter 21 at 22 ng Revelations ay patungkol po doon sa eternity, sa walang hanggan. At tayo po ay doon pupunta sa walang hanggan. Pero po ako babasahin sa inyo na masyado pong nakakasira ng ulo. Yan po sa Revelations. Chapter 21. Sundan mo ako. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayat na gayat, sa pagsalubong sa lalaking napapakasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na dinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling niya ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiling niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.
Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa lokal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Subalit malaki ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamahay ng tao, mga nakikiapi, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulin sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Dadalhin mo sila sa Lake of Fire. Hindi po ito tourist spot. Hindi po ito puntahan ng mga turista. Doon po dadalhin ang lahat ng mga hindi tumilawa sa kanya. And please take note yung pong susunod. Ang isa pang anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 uling salong ay kumapit sa akin, wika niya, halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kanindigan ng Diyos. Kumikislap kagaya ng hiyas ng haspeng sa linaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bangkay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 libig ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin na may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod at mga pinto, palisukat ang lungsod, square. Kung ano ang haba, siya rin luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, 2,400 kilometers ang haba, at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang mga pader, 216 ang talampakan ng taas, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader, at ang lungsod ay lantay na ginto, makinang ng parang kristal, nahihiyasan ng lahat ng uri ng mamahaling bato ang saligan ng pader. Haspe ang una. Ito po na bumababa ay 12 floors. Isang building po na 2,400 kilometers ang taas. 2,400 kilometers ang luwang. Doon po itira ang lahat ng naradyo. At bawat floor ay yari po ng mga iba't ibang hiyas o mga mamahaling bato. Kung sakasakali po nakahanapin niyo ako doon, tingnan po niyo sa listahan ng mga floor kung nasaan po si Jessica Milano. At ganun din po hahanapin ko kayo kung saan floor kayo nakatira. Ito po ay walang hanggang. In other words, tayo po ay magbibisitahan, magkukwentuhan ng walang hanggan. Ano po kung gaano kahaba ay walang hanggan, walang katapusan oras. Mga kaibigan, sinasabi po ng mga tumatanaw dyan sa taas, meron daw silang nakikita ngayon sa norte. What is north? Meron silang nakikita ngayon sa norte na parang between, na iba't iba ang kulay, na dahang-dahang bumababa. Yan po ang nakalagay sa Bible. Malapit nang dumating yung tahanan ng lahat ng naman. Mga kaibigan ko, hindi lang kong inindihin ang nakasulat sa Revelations. Pero malalaman namin natin kung totoo ang lahat ito kung naroon na tayo. We are looking back doon sa future. At isang araw, tayong lahat ay magkakasama sa future at hindi na tayo magkakahiwalay. Mga kaibigan ko at mga kapatid ko sa Panginoon, bakit nga ba hindi tayo magtatapat sa Diyos? Bakit nga ba hindi tayo gagawa ng lahat ng kaparaanan para tayo makapanatiling tapat at makatiyak sa ating kaligtasan?
Gawin natin po lahat natin magagawa araw-araw. Layuan na natin ang lahat ng kasalanan. Magtagumpay tayo sa lahat ng tukso. At hindi po tayo malulugi sa ating gagawing pagpapabanal, paglilinis sa ating mga sarili. Kami po ay aalis na sa Martes. At kung sakasakaling hindi po tayo makikita na, doon na po tayo magkita sa itaas. And we say amen.